So, itutuloy ko lang po ang process ng RFP o yung tinatawag po namin na register, file, and pay. So, kanina po, nalaman na po natin kung ano po yung R or yung register, and then ngayon naman po, alamin natin ang ano naman yung F or yung pag-file. So, ano-ano nga ba ang mga returns na dapat nyong i-file? Although alam ko po na nakalagay po dun sa ano namin is ang emphasis po namin na return ay yung BIR Form 1701 MS. Pero ipapakita ko pa rin po kung ano ba yung mga return na dapat i-file ng isang taxpayer. So kung ang taxpayer po ay non-individual taxpayers, so usually po magpa-file po siya ng una po, yung percentage tax or value-added tax sa tinatawag natin na business tax. So, ang form po nun ay kung percentage tax po ay BAR form number 2551Q, and kung value-added tax naman po, BAR form number 2550Q. Ang deadline po nito ay 25th day following the end of the quarter. And then, sa income tax naman po, BAR form number 1702Q, which is yung po yung quarterly income tax return, which is ang deadline po ay 60 days after the end of each quarter. And then, kung annual naman po, BAR form number 1702RT or 1702MX or 1702EX. Ang deadline naman po nito ay 15th day of the fourth month following the close of the taxpayer's taxable year. So, doon naman po tayo sa forms ng individual taxpayers. So, kung ang tax type or ang business type nyo, business tax nyo po ay percentage tax, ang ipafile nyo pong return ay BAR form number 2551Q. Kung value-added tax naman po, BAR form number 2550Q. Pareho lang po dun sa non-individual taxpayers. Magkaiba lang po sila sa deadline. So, kung individual taxpayers po, kasi po calendar year po ito, ang deadline po ng kanyang first quarter ay April 25. Kung second quarter po, July 25. Third quarter ay October 25th. And then, ang fourth quarter po ay January 25th of the following year na po. So, yun po yung pagkakaiba nung sa non-individual at saka individual taxpayers. Yung deadline lang po ng pag-file nung return. And then, sa income tax naman po, ang quarterly income tax po ng individual taxpayers ay BAR form number 1701Q. Ang deadline po ito po yung quarterly income tax return para sa individual taxpayers. So, ang deadline po ng first quarter ay May 15. Second quarter is August 15. Ang third quarter ay November 15. Yun din po yung pagkakaiba niya sa non-individual taxpayers kasi ang deadline po ng quarterly income tax return sa non-individual ay 60 days after the end of each quarter. Kasi po, pag non-individual, may tinatawag po silang calendar year at may tinatawag din po silang fiscal year. So, depende po kung kailan yung end po ng kanilang quarter o fiscal quarter. So, ang bilang po kasi noon, 60 days after the end of each quarter. So, since po ang topic po natin ay small and micro and small taxpayers. So, ang annual income tax return po ng small or micro taxpayers po ay BAR form number 1701MS. At ang deadline po nito ay ang every April 15th of the following year. So, ang focus po natin ay yung BAR Form 1701S. Take note po ha, iba po yung deadline para sa non-individual at saka sa individual taxpayers. Pero ito po, tulad po ng sinabi ni Gibson kanina, itong mga return na to ay pwedeng madagdagan po ito kasi depende po kung ano po yung nakalagay na tax type at form type doon sa COR nyo po. Diba? Sinabi nanggit po kanina ni Gibson yon na yun po ay nakalagay doon sa COR nyo. So, minsan po, meron po tayong tinatawag na mga withholding taxes. So, kung meron po kayo nun, kasama din po yung sa ipa-file nyo. Kumbaga po, ito lang pong pinakita ko ay yung basic po, which is po yung business tax at saka po yung income tax. So,
focus po tayo sa BAR form number 1701MS kasi po small and micro and small taxpayers po tayo. And since po itong return na to ay wala pa po ito sa EBAR forms at saka sa EFPS. So ano nga ba ang BAR form 1701MS? Ito po yung annual income tax return for individual taxpayers classified as micro or small taxpayer. So saan po natin makikita or makukuha itong BAR form 1701MS? Pwede po natin itong i-download sa BAR website. It is yung www.bar.gov.ph. So ito po yung website ng BAR. Ganyan po yung itsura. So puntahan po natin yung quick links. Then, click nyo po yung BAR forms. Pag click nyo po yung BAR forms, lalabas po itong page na to, which is po yung list ng BAR form at saka po yung classification ng BAR form. Ang i-click po natin ay yung income tax return. Pag kinilik po natin yung income tax return, lalabas na po ito. Nasa unahan po siya sa list. So ito na po yung BAR form 1701MS. So kung i-download po natin siya, i-click lang po natin tong view BAR form 1701MS. So ano-ano ba yung mga parts ng BAR form number 1701MS? Ano lang po pala, take note po, yung BAR form number 1701MS, pag di-download nyo po yun, ay hindi na po kayo mahihirapan siyang i-fill out kasi fillable po yung form na yun. Ginawa po siyang fillable para po hindi po kayo mahirapan. Okay. So ano po ba mga parts ng BAR form number 1701MS? So una po yung initial information. So ito po yun, yung for the year, amended, short period, civil status, and then yung part 1 po, which is yung pong mga information ng taxpayer at saka ng spouse. Then, part 2 for the total income tax payable, ito po yun. Kasama po dyan yung jurat section. And then, part 3 po, yung details of payment. Ito po yung first page. Then, punta po tayo sa second page. Andun po yung part 4 or yung computation of tax. So, dito po, ang una po ay yung Table A, which is taxable compensation income. So, kung kayo po ay empleyado, dito po kayo maglalagay. Then, kung may business po, dito po tayo sa part B1, kung graduated income tax rates po ang pinili natin. At doon naman po tayo sa B2, kung 8% income tax rate po ang pinili natin. So, part 5 po, tax credits payments. So, ito po yun. Dito po natin ilalagay yung mga credits natin na tanggap. Kung meron po tayong mga 2307 or kung empleyado, 2316, dito po natin ilalagay yung mga amount na na-withheld sa atin, tax withheld po. And then, part 6 po, yung tax relief availment. Pero ito pong part 6 pong ito, hindi nyo po ito kailangang fill out. Kasi po, ang mag-fill out na po nito, BIR po. Pero kung nasa system na po ito, automatic po, magko-compute po ito. And then yung table 1 po, for the alphanumeric tax codes. And table 2, for the tax rates. So dito po sa table 2, dito po natin titinan kung paano natin kukumputin po yung ating tax due. So paano ba i-fill out yung BIR form 1701MS? Okay. Una po, fill out po muna natin yung initial information. So, yung number 1 po, for the year ended. So, kung ano po yung year na ipapile natin yung return. Kunyari po, di ba, ngayong 2025, ipapile natin yan sa year 2026. So, ilalagay natin dyan, 12/20/25. Amended return, yes, kung nakapag-file ka na before and then may aayusin ka lang, may correct ka lang, kiklik natin yung yes. Pero kung ngayon ka pala magpa-file, syempre, kiklik natin yung no. And then, yung short period return po, no po ito usually unless po magpa-file po kayo ng short period return. Ibig sabihin po, usually po, nagpa-file ng ganito ay yung mga nagko-close na po ng business na hindi po umabot yung taxable year niya hanggang December. So, pag sinabi pong short period return, ang ending po nito ay pwedeng June, ganoon, kasi nag-close na siya.
And then sa civil status po, kung ang nilagay niyo po dito sa civil status ay single, yung number 5 po, hindi niyo na po kailangang i-fill out. Pero kung married po ang nilagay niyo doon sa civil status, kailangan po itong number 5 ay lagyan niyo po ng info. Ano po ba? Magpa-file po ba kayo jointly or separately? Or not applicable, pwedeng may asawa ka nga, pero wala naman pong income yung asawa nyo. So, not applicable po. Okay. Then, next is part 1. Yung taxpayer filer information. So, dito po, ilalagay po natin yung mga information. Kung may asawa po, dito po natin ilalagay siya sa column B, yung mga info niya, yung TIN, RDO code, yung name niya, yung email address. Pero kung wala po, ano lang po natin to, leave lang po natin to, and then dun lang pong column A lang po ang fill out natin. So, yung contact number, yung source of income po, tulad po ng sinabi ni Ma'am Lani kanina, at saan ba nanggagaling yung income mo? Ikaw ba ay may business? Or ikaw ba ay nagpa-practice ng profession mo? Or mixed income ka ba? Which is yung po, kung may business ka at the same time, empleyado ka or nagpa-practice ka ng profession at the same time, empleyado ka. So, yun po yung mixed income earner. So, pipiliin nyo po doon sa source of income kung saan galing. And then, ano po ba yung pinili mong rate? Graduated income tax rate ba? Or 8% tax rate ba? Or exempt ba yung ano mo, yung business mo? Or special preferential rate? Ito pong exempt na to or a special preferential rate, ito po yung mga business na registered sa BOI, sa PEZA, sa yung mga eco zones, yung mga pre-ports. So, ito po yon. Kung hindi naman po kayo naka-registered sa PEZA or sa BOI o wala po kayong special rate, yung pong susunod na item na 13, 14, 15 at 16, hindi nyo na po kailangang i-fill out. I-fill out nyo lang po ito kung ang chinek nyo po sa number 12 by exempt or special preferential rate. And then, sa 17 po, yung method of deduction po. So, it's either po itemized or optional. Pero ganito po siya. Kung doon po sa number 12, ang pinili nyo po ay 8%, i-blanco nyo lang po itong number 17. Pero kung ang pinili niyo po doon sa graduated, sa taas sa number 12, yung graduated, so mamimili ka po, ano ba, itemized ba or optional. And then, pero kung ikaw po ay exempt at special, automatic po, dapat ang piliin niyo po dito sa number 17 ay itemized po. Okay, and then dito naman po tayo sa number 18, alphanumeric tax code. So meron po itong kung paano niyo po pipiliin yung kung ano yung ATC ang ilalagay niyo. Ito po siya. Kung ang income mo ay from business, so ang graduated rates po yung pinili mong tax rate. So II 012 po ang ATC niya ilalagay nyo. Pero kung 8% po, II 015. Ngayon, kung ikaw naman ay income from profession yung pinanggagalingan ng income mo, tapos ang pinili mo ay graduated rates. So, II 014 ang ilalagay mong ATC. Pero kung 8% tax rate, II 017. Ngayon naman, kung mixed income ka, yun po yung empleyado at the same time, practice mo yung profession o yung kagaya po ng binanggit ko kanina or empleyado at the same time, may business ka. So, pag pinili mo graduated rates, ang ATC mo ay II 013. Kung 8% naman ay II 016. So, next po. Income from business ka, pero ang ano mo po, ang rate mo ay sabi mo exempt or special rate or kahit mixed income ka, tapos ang rate mo ay exempt or special rate, automatic po, lagi po siyang II 012. Business po siya lagi, II 012. Ngayon naman, kung joint po, yung pag-file nung ating taxpayer at saka ng kanyang spouse. Kasi yung compensation income po ay applicable lang po siya sa spouse only. So, ang i-click po ni spouse ay yung pong graduated rates na II 011. Okay po. So, doon naman po tayo sa part 4, which is yung po yung page 2 ng form po natin. So kung sabi ko nga po kanina, kung mixed income earner yung taxpayer o yung
spouse niya, compensation income. So si spouse dito siya sa column B mag-fill out and then si taxpayer sa column A. So ito pong information dito sa table A na to, makikita natin o makukuha po natin to sa BIR Form 2316 na ibinigay ng ating employer. Ito po. So sample po. Yung gross compensation income na item 1 doon sa table A, makikita po natin yun sa item 19 ng BIR Form 2316. At yun naman pong total non-taxable exempt compensation sa item 20 ng 2316. The sample po nakalagay doon sa 2316 is 977,528,000 yung gross compensation income niya. Tapos doon sa item 20 ay yung 350,656. So yung taxable compensation niya ay 626,872. So check po natin yung table. Mag-check po natin yung table, makikita po natin si 626,872. Dito po siya sa over 400 but not over 800. So paano mag-compute? Ito po siya. Sabi po dito, yung tax on 400 ay 22,500. Tapos, in excess po ng 400,000, ang rate po niya ay 20%. So, 626,872 less 400. So, meron po tayo 226,872. Tapos, i-times po natin doon sa rate na 20%. So, ang sagot po is 45,374.40. So, i-total po natin yung tax doon sa 400 at saka yung excess sa 400. Ang total tax due po ay 67,874.40. So, yan po yung tax due natin na kailangan nating bayaran. Okay. So, next po, doon naman po tayo sa taxable business income. Kung graduated income tax rates po ang pinili natin, yung pong table B1 po ang i-fill out natin. Same din po kung yung pinili ay kung yung pong taxpayer ay under po ng special rates or na exempt po siya. So ito rin pa rin po yung i-fill out. So ilalagay lang po natin kung magkano yung sales, yung pong kung merong sales return and allowances, and then cost of sales. Ito pong cost of sales, ito po ay applicable lang po ito kung ang pinili nyo pong deductions ay yung itemized deductions. Kasi po kung ang pinili nyo po ay OSD, wala po dapat ilalagay dito kasi po yung OSD ay based po dun sa revenues lang po, yung sa number 7 lang po. Dun lang po ita-times yung 40% para po lumabas po yung deduction doon sa item 11. Pero kung itemize po tayo, i-fill out din po natin yung item 10A, B, C kung meron po tayo niyan. Okay. And then po, siyempre, gross income, less po yung mga deductions, so net income na or loss. Then kung may other operation income pa po tayo na income, non-operating income, lagay po natin dito and then ito total po natin. And then, kung may compensation income po kayo, kung kanyari po mixed income earner kayo, so ibig sabihin po yung item po dun sa table A na item 3, tapos i-add po natin yung taxable income ng business na item 14. So yung total po nun, yun po yung isa-subject natin sa income tax rate. Ay, sorry. And then po, kung special or preferential po tayo, dito po ilalagay yung magsasample po tayo ng computation. Ito po. So ito po yung table kung regular rates po ang gagamitin natin. So kunyari po ang taxable income na po ito 899,500. So ito pong 899,500, dito na po siya sa over 800 but not over 2 million. So sabi po dito, yung tax po doon sa 800,000 is 102,500. So yung excess po ay ita-times po natin or i-multiply po natin sa 25%. So
899,500 less 800,000. So may maiiwan na 99,500. So i-times po natin sa 25%. So ang total po nun ay 24,875. So pag-add po natin yung tax sa 800,000 at saka yung excess, so ang total tax due po ay 127,375. So, kunyari naman po, exempt. So, gamitin natin na yung taxable income kanina po is 899,500. Pero since po, exempt ka at ang rate mo po ay 0, so ang tax due mo ay wala. Pero kung ikaw po ay special preferential rate, ang basis po ng computation ay gross income, hindi po yung taxable income. So, ibig sabihin ng gross income, yung sales less cost of sales lang po. So, ang rate po, usually po, ng mga special or preferential rate ay 5%. So, gross income times 5%, ang tax due mo ay 117,477.50. So, taxable business income tayo pero ang pinili mo ay 8%. So, ang i-fill out naman po natin, B2, hindi po yung B1. So, pag graduated, B1, pag 8% B2. So, kumbaga, doon po sa dalawang table na yun, isa lang i-fill out nyo. So, depende po kung ano yung piniliin yung income tax rate. So, kung dito naman po sa 8%, pagbigay po tayo ng sample computation. Ito po. So, sales kunyari is 2.5 million. Other non-operating income is 350,000. So, total income is 2,850,000. Less allowable reduction from gross sales and other non-operating income which is 250,000. Naka-fixed po ito. Basta po ang pinili nyo pong rate ay 8%, automatic po ang allowed lang po na i-deduct doon sa income nyo ay 250,000. So, ang taxable income nyo po ay 2.6 million. So, 2.6 million times 8% na income tax rate kasi nga yun po yung pinili mo. So, ang tax due mo ay 208,000 pesos po. Take note po ha, ito pong sa 8% na to, dapat po yung total income mo dito ay hindi po lalampas ng 3 million. Kasi pag lumampas po ng 3 million, hindi po kayo qualified na gumamit ng 8% income tax rate. So, dapat po ang gagamitin nyo na yung graduated income tax rate po. So, kunyari po, yung sales, kagaya dito, sample natin, ang sales mo ay 2.5, pero yung other non-operating income mo, naging 600 million, so magiging total po nito 3.1. So, hindi na pwede. O yung mismong sales revenues mo, 3 million na agad. 3 million 1, ganun. So, hindi na po agad pwede yun. So, dapat po, pwede lang po kayong gumamit ng 8% na income tax rate kung 3 million below lang po ang inyong total income for the year. Okay, yung sunod po ay yung part 4, yung tax credits. Tulad po ng binanggit ko kanina, dito po natin ilalagay yung mga binayaran na or yung mga credits. Tulad po sa item number 2, di ba? Meron po tayong first 3 quarters para po dun sa income tax natin. So kung may binayaran po tayo dun sa 3 quarters na yun, total po natin at ilagay po natin dito. Kung meron naman po tayong 2307 for the fourth quarter, yung first 3 quarters po na 2307, total nyo lang din po yun, ilagay po natin sa number 3. Then kung may 2307 tayo sa for the fourth quarter, so ilagay lang din po natin dito sa item 4. And then kung mixed income earner ka at meron kang BIR form 2316, dito naman po natin ilalagay sa number 5. So, ito total lang po natin yung total tax credits na to. Ito po yung mga pambawas natin doon sa tax due na na-compute natin kanina. Next po, punta na po tayo sa part 2. Kasi na-compute natin yung kung magkano yung tax due natin, yung magkano na yung ating credits. So, dito na po tayo sa page 1 or part 2 para po complete na po natin yung return natin. So, kung kayo po ay special or kung kayo po ay special preferential rate, so ilalagay po natin na yung income po natin, tax due po na compute natin, ilalagay po natin dito sa item 19. And then less po natin kung meron pong share yung other agency, kung wala naman po ay di zero lang po ito. And then net income po na share po ng national government.
And then kung meron po, kung ang income mo naman ay regular rate, so dito po tayo sa item 22 maglalagay ng information. And then po, total income, kung meron pong kunyari may special rate ka at saka may regular rate ka, so total lang po natin yung 21 and 22. Ito na po yung total tax due natin. And then, yung total po dun sa part 5 na ginawa natin tax credits, ililipat lang po natin dito sa item 24. And then, makikita na po natin kung magkano pa po yung tax due natin o kung may overpayment pa tayo. And then, ito pong item 26. Ito po yung tax due allowed for second installment to be paid on or before October 15, which is allowed po ito kung ang yung total tax due nyo po ay more than 2,000. Pero kung below 2,000 lang naman po yung item 23 nyo, hindi po pwedeng magkaroon ng second installment. So yung second installment po, dapat po ay at least 50% or less po ng item 23 nyo. Hindi po pwedeng, kunyari po yung tax due dito sa item 23 ay 50,000. Tapos, ang pwede lang pong, ang allowed lang po na maging bayad nyo for the October 15 ay yung 50% or 25,000 lang po. So kung ilalagay nyo dito ay 26,000, hindi po pwede. Kailangan 50% lang po or less nung tax due po no, sa item 23. And then, kung meron po tayong penalties, ito po, dito naman siya ilalagay. Pero usually po, ang naglalagay nito, kasi kung bawa po, late na kayo, hindi kayo nakapagbayad o nakapag-file sa deadline, may penalties na po yan. So, magko-compute po niyan is yung po mga taga-RDO. So, dadalhin niyo po itong return na to sa BIR kung saan po kayo nakaregister. And then, dito po, ito po yung tinatawag namin jurat, yung may agree at yung may printed name signature. So, kung magpa-file po tayo manually, so kailangan po, ilagay po natin yung name nung taxpayer at saka po yung signature niya. And then, kung authorized representative naman po, yung team po na authorized representative dito. Then next is yung tax relief availment, which is hindi yung tulad po na sinabi ko kanina, for BIR use only to. So sa BIR na lang po magko-compute ito. Pero kung nasa system po to, yung system po ang magko-compute. Automatic po may laman po yan. So summary po kung paano po i-fill out yung BIR form number 1701MS. Una po, yung initial information. Kaya po ko po sinasabi ito para po hindi kayo mahirapan. Parang isipin nyo, ano ba yung dapat i-fill out? Kahit po sa system, pag nailagay na po ito sa system, dapat ganito po yun. Hindi yung pwede pong, hindi nyo inilagay kung ano yung tax rate nyo o ano, tapos maglalagay na kayo, magko-compute na kayo agad sa likod. Hindi yun. Kailangan po yung initial information muna and then yung part 1 po, yung information po ng taxpayer filer, which is dito po nakalagay yung kung ano yung tax rate, kung ano yung klaseng ano ka, business ba yung galing yung business mo, income ba, yung ganda pa. So dito yon, mixed income ka ba? Kasi pag ganun po, at least hindi po kayo mahihirapan kung paano i-fill out yung return. Hindi nyo alam, bakit nandito, sa kukunin to, ganun. Hindi na po. So ito po yung sunod-sunod na pag-fill out. And then sunod po, doon na po tayo sa likod. Yung table A po, kung may taxable compensation income ka. Pero kung wala naman po kayong compensation at business lang po, hindi niyo po ito kailangang i-fill out. And then, sa business po, kung graduated, B1. Kung 8%, B2. Pero po, kung, kumbaga, part 1 and then part 4, kung walang business, kung walang compensation, leave blank yung A. Kung 8%, so kumbaga, from part 1, B2 na agad tayo. Parang ganun po. So, depende po kung ano po yung pinili, yun lang po yung i-fill out. Hindi po lahat nung fields doon sa return ay kailangang i-fill out. And then, yung tax credits po, syempre, kailangan fill out. And then, yung part 2 po, yung total tax payable sa harap, yung first page. And then, syempre po, yung jurat portion o yung para po sa name and signature. So, I think ito na po yung aking last slide. So, sana po may na-retain sa utak nyo po na kung paano po mag-fill out ng return para po hindi na po kayo mahirapan. And